Breaking news, gumawa na ng hakbang ang China upang ipakita ang kanilang matinding galit sa Japan. Ang bagay na ikinagalit ng China, ito ay nag-ugat sa mga pahayag na binitawan ng Prime Minister ng Japan sapagkat tahasang sinabi nito na ang puwersa ng Japan ay haharapin ang China kung sakaling sapilitan nilang kunin ang Taiwan. Hindi ito nagustuhan ng China at dahil dito, sa utos na rin ni President Xi Jinping, inutusan nito ang ambassador ng China na nasa Tokyo na ulitin ng Japan ang kanilang mga pahayag at baguhin ang kanilang statement. Ayon sa ulat ng diplomat, winasak ng Japan ang mukha ni President Xi Jinping dahil sa mga pahayag na ito. Lalong-lalo na, hindi ito inasahan ng China na gagawin ito ng Japan. Dahil nitong nakaraang October 31, 2025, nagkaharap pa ang Japan at China sa South Korea. Ano ang ginawa ng China? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 19, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang Asia. Ito ay tungkol sa napakainit na tensyon tungkol sa dalawang malalakas na bansa sa Asia, ito ang China at ang Japan. Ang Japan ay pang-anim na malakas na bansa sa buong mundo. Naniniwala ang United States of America, ang Japan, maging ang Pilipinas sa tinatawag na One China Policy. Ibig sabihin nito mga kaibigan, ina-acknowledge ng mga bansang ito na ang Taiwan ay probinsya ng China at ito rin ang nais na gawin ng China. Nais nila itong kunin ng sapilitan, kung baga gagamitan ito ng dahas. Pero ayaw naman ng Taiwan na sila ay magpasakop sa China. Marami ng mga pangulo ang nagdaan sa Taiwan pero ganun pa rin ang kanilang stance. Ayaw nila na sila ay maging under ng China. Pero ang China pilit na kinukuha ang Taiwan. Meron ng mga pagkakataon na pinalilibutan ng China ang Taiwan ng kanilang mga puwersa. Pero isa sa mga reasons kung bakit hanggang ngayon ay hindi makuha ng China ang Taiwan, hindi dahil sa malaki ang Taiwan, hindi rin dahil sa puwersa ng Taiwan. Maliit lamang ang Taiwan kung ikumpara sa China. Maging ang puwersa nito, hindi rin kakayanin ang China. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ng China ang Taiwan? Ito mga kaibigan ay dahil sa tinatawag na allied countries. Alam ng buong mundo na alyado ng Taiwan ang United States of America, Japan, South Korea maging ang Pilipinas. Marami ang mga naniniwala na isang napakalaking balakid para sa China ang United States of America, Japan, South Korea at iba pang bansa kung ang kanilang pag-uusapan ay ang pagkuha sa Taiwan. Ngayon, kung naniniwala ang United States of America, Japan, South Korea at ibang bansa sa tinatawag na One China Policy, bakit hindi nalang imungkahi ng mga alyado ng Taiwan na sila ay manumbalik na sa China? Yan mga kaibigan, ayaw kasi ng Taiwan na sila ay maging sakop ng China. Nais nilang maging independente. Hindi naman sang-ayon ang United States of America na kunin ng China ang Taiwan sa paraan ng dahas. Kung baga mga kaibigan, walang problema sa United States of America na makuha ng China ang Taiwan. Pero hindi nga lang ito sang-ayon na ito ay kunin sa pamamagitan ng dahas o puwersa. Ayon nga sa United States of America ay tutulungan nila ang Taiwan. Ngunit paano kung ang lahat ng mga ito ay mga illusion lamang? Dahil
Ang totoong dahilan kung bakit ayaw ng United States of America na kunin ng China ang Taiwan, ito ay dahil sa strategic area. Ito rin ang dahilan kung bakit agresibo ang China na makuha ang maraming mga island sa West Philippine Sea kahit na ito ay maliwanag na pag-aari ng Pilipinas. Taiwan pa kaya ang hindi kukunin ng China gayong parehas lamang ang kanilang lengguwahe. Ang reason kung bakit ayaw ng Amerika na mapunta ang Taiwan sa China sa kadahilanan na kung giyera ang pag-uusapan. Ang Amerika kasi ay maraming mga base militar sa mga bansa na malapit sa China gaya ng Taiwan, Pilipinas, Japan at South Korea. Isipin nyo na lang kung walang mga base militar ang United States of America sa mga nasabing bansa. Kapag umatake ang China ay madali nitong mapapasok ang United States of America. At dahil sa mga bansang ito, mahihirapan ang China na lumusob sa United States of America dahil haharapin muna nito ang Taiwan, Pilipinas, Japan, South Korea. Ngayon, sa usaping tensyon China at Taiwan, dahil nais ngang kunin ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng dahas, nagbigay ng isang napakatinding pahayag ang Japan tungkol dito. Ayon sa Japan, kung sakaling kukunin ng China ang Taiwan gamit ang dahas, ay hindi rin magdadalawang isip ang Japan na magpapadala ito ng napakaraming puwersa upang kalabanin ang China. Ito naman ang bagay na lubhang ikinagalit ng China. Hindi nila ito nagustuhan. Ayon sa ulat ng diplomat, dahil sa mga pahayag ng Japan ay tahasan daw nitong winasak ang mukha ni President Xi Jinping. At dahil dito, nag-utos si President Xi Jinping sa pamamagitan ng ambassador nito na nasa Tokyo na baguhin ang kanilang mga statements. Ipinakita ng China ang kanilang matinding galit sa Japan at dahil dito ay nag-discourage si Xi Jinping na ang mga turistang Chinese ay pumunta sa Japan. Gayon din naman ang Japan, nanawagan ito sa lahat ng mga Japanese na nasa China na mag-ingat. Nako, matinding gulo ito. Ayon sa isang ulat, napakatinding pagkalugi naman ang naranasan ng ibang mga airlines sa Japan dahil umabot na sa 491,000 na mga flights ang na-cancel at dahil dito ay napilitan ang ibang airlines sa Japan na mag-refund ng mga pamasahe sa naturang mga nag-cancel na flights. Ayon sa pagpapaliwanag ng China, ay isang napakalaking sampal daw para sa mukha ng China ang ginawa ng Japan. Dahil sa mga pahayag ng Japan ay tila inuudyokan nito ang Taiwan na tumayo laban sa China. Ayon naman sa mga eksperto, ang mga pahayag ng Japan ay nagbibigay naman ito ng lakas sa mga sundalo ng Taiwan dahil posibleng isipin na mga forces ng Taiwan na marami silang mga alyado, maraming tutulong sa kanila laban sa China kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Mga kaibigan, alam ng buong mundo na malakas na bansa ang China. Subalit, hindi rin natin maikakaila na may kalakasan din ang Japan. At katunayan, alyado ito ng United States of America at meron silang palitan ng mga high-tech na mga fighter jets at mga armas. Minsan na ring nagdomina ang Japan dito sa Asia. Nasakop na rin ng Japan ang China. Pero sa pagkakataong ito at sa taong ito, kung sakaling magkagera ang Japan at China, sino kaya ang magwawagi? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. And by the way, sa ating mga kababayan, baka may nanonood sa video ito na nasa Japan, nasa China, mag-iingat po kayo. Amin pong hangad at dalangin ang inyong kaligtasan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.